Duterte supporters dismayado sa mga panawagan at pagpapatutsada sa social media nitong si Arnold Clavio. Isang newscaster na halatang halata daw na maka-administrasyon. Anyway, isa sa sinabi ni Arnold Clavio ay para saan daw ang prayer rally kung hindi naman naniniwala sa Diyos ang ipinagdarasal niyo. Ramdam na ramdam matahas ang pagpapakita ng kaniyang inis, galit at pagsuporta sa administrasyon ang newscaster na si Arnold Clavio at ang pagiging against nito sa pamunuan ng mga Duterte. Ito'y dahil na rin sa sinasabi nilang extrajudicial killing o ang drug on war na ipinatupad noon ng nasabi nga pong Pangulo. Matatandaan na minsan nangang nalagay sa hot seat at naging topic ng social media si Arnold Clavio na naging dahilan para medyo maglaylo ito sa kanyang pagbabalita. Ito'y dahil na rin sa nasangkot na issue ang nooy sinasabi na pagkakaroon niya ng anak kay Sara Balabagan. Matatandaan si Sara Balabagan ay minor de edad pa lamang nung si Arnold Clavio ang tila tumutok sa naging kaso nito at lumabas nga sa social media kamakailan lamang na nagkaanak ito kay Sara Balabagan and that time ay batang-bata pa si Sara. Ayon sa mga netizen, kung may katotohanan man ito, ay dapat hindi ganong magsalita si Arnold Clavio na tila sa kanyang nakaraan ay wala siyang bahid dungis. Anyway, ilang mga netizen naman or supporters of Dutertes ang naghamon kay Ms. Sara Balabagan na lumantad na ito at sabihin na kung ano nga ba ang katotohanan na alam naman nating lahat na nagsalita na rin noon pa nung lumantad nga ang nasabing pagkakaroon nila ng anak ni Arnold Clavio. Matatandaan na noong year 2020, nag-viral sa social media ang di umano'y pagkakaroon ng anak ni Arnold Clavio kay Sara Balabagan. Inamin ito ni Sara Balabagan at sinabi niya na kaya ko to ginagawa ay dahil after 22 years lumabas na naman. Sabi nga nila walang bahong hindi lalabas. Hindi naman po ako nalungkot dahil by God's grace masaya na ako sa buhay ko. Paano pag wala na ako sa mundo tapos hindi ito kinurek? Baka mamaya maging multo pa ito sa anak ko. It can be recalled that the late Ambassador Roy Zineres and broadcaster Ray Langit, Sara's former radio co-hosts, were among those rumored to be the father of her first child. Sara, however, said that it was the former ambassador and his family who helped her while she was pregnant. Si late Ambassador Roy po ang tumulong sa akin nung ako ay nabuntis. Tinulungan niya ako para hindi kumalat sa public, para hindi masira ang image ko noon at yung image nung taong yun. Kinupkup ako at itinago ni Ambassador pero ang nakakalungkot ay sinasabi nilang siya raw ang ama. Nagkakilala kami ni Arnold nung panahong ako ay nakapiit pa at dinalaw nila ako doon. Naging close kami noon ni Kuya Arnold at nung umuwi ako sa Pilipinas noong August 1, 1996, isa po siya sa mga nag-cover ng kaso ko. Naging exclusive lang niya ang story. Sara was imprisoned in the United Arab Emirates for murder. She stabbed her employer 34 times after he tried to rape her. She was only 14 when she began her job for the 67-year-old widower with 4 sons. Sa ngayon, ay sinasabi nga ng mga netizen na sana daw ay magsilata muli si Sara Balabagan. Pero mukhang hindi na ito gagawin ni Sara dahil ang kapakanan ng kanyang anak ang kanyang pinoprotektahan. At yan ang ating Showbiz Snap update. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.